Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah.
Hawak kamay tayo, sabay-sabay tayo. Itaas ang kamay, iwagayway, tumalang sumayaw, pumalakpak, purihin siya, magpakailanman. Hawak kamay tayo, sabay-sabay tayo. Taas ang kamay, iwagayway, tumalon, sumayaw, pumalakpak, purihin siya, magpakailanman. Si Jesus magpakailanman, siya'y buhay magpakailanman. Si Jesus magpakailanman, siya'y tapat magpakailanman. Hawak kamay tayo, sabay-sabay tayo. Buksan ang puso't isipan, makinig, magbahagi ng kanyang salita. Hawak kamay tayo, sabay-sabay tayo. Buksan ang puso't isipan, makinig, magbahagi ng kanyang salita. Si Jesus magpakailanman, siya'y buhay magpakailanman. Si Jesus magpakailanman, siya'y tapat magpakailanman. Si Jesus magpakailanman, siya'y buhay magpakailanman. Si Jesus magpakailanman, siya'y tapat magpakailanman. Hawak kamay tayo, sabay-sabay tayo. Buksan ang puso't isipan, makinig, magbahagi ng kanyang salita. Ng kanyang salita. Sound check. Good morning, Jesus! My bad also kasi wala pa akong hawak ng mic simula kanina tapos daldal ako ng daldal. Oo. So, hindi lang si Brother Louie ang may kasalanan, kaming dalawa. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. It's a beautiful, beautiful Monday morning. Maraming salamat kay Lord dahil ginising pa tayo.
at binigyan ng isang araw pa. Alam nyo, pagka po kayo ay nagkaroon ng mahal sa buhay na pinagpe-pray nyo na sana madagdagan pa ng isang araw ang buhay niya, marirealize nyo of how precious yung paggising mo sa umaga na binibigyan ka pa ni Lord ng isang araw pa. Minsan di natin yan na napapagpasalamat kay Lord. Minsan dahil malakas tayo, wala tayong sakit, pero wala po yun doon, mga kapatid. Hindi po porke may sakit siya, mauuna siya kaysa sayo. Hindi po ganun ang labanan. When your time is up, kahit po malakas. Oo. Speaking of, gusto kong batiin si Sister Cherry sa Bohol. Tita ni JR. Oo. At na-share. Tuwang-tuwa si Jamie sa pag-share kasi napuntahan daw ng Team Bohol yon noon at pinag-pray, di ba? Nakakatuwa kasi ang sharing nga niya, instead of asking the Lord for healing, ang hiningi niya is forgiveness. Tapos kahapon, pinatawag daw si Jamie kasi nahihirapan na daw siya. Tapos ang sabi niya, ano ang pagod sa Bisaya? Kapoy. Sabi daw niya, Day, kapoy na. Sabi daw niya, ay naku tita, sabi daw niya, wag niyo pong sasabihin, instead of sabihin yung kapoy, sabihin mo, thank you Lord. Kaya every time daw na may masakit siyang mararamdaman, thank you Lord. Tapos sabi niya kay Jamie, kantahan mo ko ng pinatawag siya, alam niyo, para kantahan siya ng worship song. Tapos kinanta ni Jamie kanina yung kinanta niya, parang pati ko may iyak. Nakikinig ako sa kanta ni Jamie, parang pati ko, alam mo naman si Jamie pag kumanta. Tapos ang kinanta niya, Jesus, maawa ka, pag-ibig mo'y aking nadarama. Kanina nung narinig ko si Jamie, sabi ko, ako nga hindi ako may sakit Nung narinig ko siya, parang naiiyak din ako. So, Sister Cherry, keep the faith lang po, mga kapatid ha. Ano man po ang pagdaanan natin, always remember that the Lord is with you. Sinasamahan po niya kayo. Kaya sabi ko po sa inyo, mga kapatid, napaka ganda po nung paggising sa umaga, nagpe-pray ka na agad. Nagpapasalamat ka. Oo. Kaya, thank you Lord yun, ano? Okay. Good morning. Yan, thank you Lord. Yan, tamang-tama, sister, makaka-attend muna kayo, no? Ayan, thank you Lord. Okay, para po sa ating memory verse of the week, Lamentations 3:58. O Lord, you have pleaded the case for my soul. You have redeemed my life. Ulitin natin, Lamentations 3:58. O Lord, you have pleaded the case for my soul. You have redeemed my life. Yan. At mayroon pong kaugnayan yan sa ating lesson for today. Tayo po'y mananalangin muna. Thank you, Lord. Pray po muna tayo. Lord, maraming salamat po for this wonderful day na binigay niyo na naman po sa amin. Thank you, Lord, sa masarap na pagtulog, sa malakas na pangangatawan, at for this opportunity, Lord, to be of service to you again ngayong araw na ito. Salamat po, Lord, din sa pagkalinga mo sa amin sa nagdaang linggo. Kami po'y iningatan mo, sinustain mo, Lord, at hindi mo iniwanan. And we are sure, Lord, na itong darating na linggo, kayo po ay kasama namin ulit, anuman po ang aming pagdaanan. Thank you also for your presence in our lives, Lord. Maraming salamat po at kayo rin po ang inaasahan namin na mangusap sa amin sa oras na ito, Lord. Speak, Lord, we are all listening. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, bago po tayo dumako sa ating message sa araw na to. Sayang, ayoko na sanang putulin,
yung ating lesson, pero ano ba unahin ko? Di ba una? Hindi. Siguro, sige. Kasi, ayoko sanang mag-announce ng kokonti pa sila. Kasi, pagka nag-message, ulit-ulit ako ng explanation. Ayoko rin mag-start nang wala silang, lalong-lalo na ng lesson. Dahil mas importante yon ha, kaysa sa announcement. Well, anyway, sige na nga. Kung hindi nyo po narinig, hindi nyo narinig. Okay, announcement po para sa ating anniversary. Save the date na po. Sa lahat ng may trabaho, hindi nyo na kailangang leave. Alam nyo, lagi ako nangangapa ng words. Kasi nagbe-brain fog po ako. Promise. Tignan nyo, hindi ko na alam. 2 and 3. December 2 and 3. 2 para dun sa mga mag-overnight. Pero ang pinaka-main event natin is December 3. Yan po yung ating anniversary at saka po Christmas party na rin po. And grand fellowship po natin yan, mga kapatid. Lahat ng areas ay nandiyan po. Okay, umpisahan ko na po mga kapatid. Ang atin pong rooms na available doon ay 72 rooms. Pero as of yesterday, uh, 35 ng 72, kalahati po ng 72 ay wala na. Okay, kaya 30 plus na lang po ang rooms na available. Mga kapatid, ano po ito ha? Pasensya na po. Huwag po kayong magagalit sa akin. Hindi ho kasi pwedeng pa-reserve lang. Kasi ang ating usapan, kung sino yung unang magbayad, yun po yung papasok. Apo. Kasi unfair naman po dun sa iba ha. Kasi sobrang dami nang nagpapareserve. Sabi ko, hindi ko po marireserve yung room sa inyo nang walang payment. To be fair to everybody, kailangan po kung sino yung unang bayad ay siya pong magkakaroon ng rooms. Tapos po, hindi rin ho po pwedeng late na po kayong nagbayad, tapos pipili pa po kayo nung gusto ninyong place. Ayan ha. Kasi po, kung sino yung unang nagbayad, siya pong una nating inilalagay sa mga rooms. Ano po, mga kapatid? Tapos po, kung medyo late na po tayo at hindi na tayo, kung meron pa naman, pwede pa po nating i-adjust. Pero kung may mga laman na po yun, at huli na po kayong nag-decide, kung ano po yung room na available, yun na po yun, ha, mga kapatid. Siyempre, lahat po tayo, gusto po natin sa baba, gusto natin sa ganito, ayaw natin sa dulo, gusto natin sa unahan. Lahat naman po tayo yun ang gusto natin, mga kapatid. Ano po? Okay, so 30-something po ang available na lang po. Narito po yung ating lugar na pagdadausan ng anniversary. Yan po ang Aquamira Resort and Residences sa May Tanza, Cavite. Yan. Alam nyo ba, ang lugar na yan ay gitna natin. Kaya dumaan kayo sa may Sapote, Cavite, or dumaan kayo sa may Carmona, iisa ang travel time. Kaya nung nagpunta kami, ayan na siya, oh. Ayan po ay exclusive na po sa atin sa araw na yon. Oo. Ayan po mga kapatid. Ayan ang kanilang wave ball nakalagay. Hindi ko sure kung bakit wave ball, hindi wave pool. Sabi ni Jam, baka daw po yung ball ang nagkokos ng wave. Gawa na lang natin ng kwento. Ayan ang kanilang slide with another pool. Ayan po. Ayan naman ang kanilang restaurant.
Hindi po masyadong mahal ang food nila. Tapos, for sharing lagi ang food nila. Sa mahihinang kumain. Pero para sa atin, sa mga dinosaur, pang isa lang siya. Ayan po yung rooms. Ayan po ay ang Premier Double. Dahil may direct access to the pool siya, plus meron siyang 2 kama. Ito naman pong isang yan is the Premier... Wait. No. Premier Queen. Dahil ang kama niya ay isa lamang na queen size. Ayan po, ha? Lahat po ng premier na rooms ay may direct access sa pool. Ang iba naman po ay deluxe, nasa second floor. Pero ang second floor po niyan ay para lang kayong umakyat sa itaas ng bahay nyo. Ganun lang po siya. Mas mataas pa ang ating worship center. Pag umakyat kayo sa taas. Mas mataas pa po yan. So, it doesn't matter kung nasa, pwede rin naman po kayo from the terrace sa second floor, tumalo na lang kayo. May direct access din siya sa pool. Ayan ang mga villas po natin. Yan, may direct access sa pool yung nasa baba. Yung taas meron din, nakita nyo? Pwede kayong tumalon. Kung kayo po ay mala-Tarzan, pwede kayong tumalon. Ayan po yun. Nakita nyo yan? Pag yung 2 kama na yan ay itinulak nyo sa dulo, makakapag-add pa kayo ng another 2. Kami po'y nandun na. Komportable pa ang hanggang 6 lang po. Baka kasi maghanap kayo ng napakalaking room dahil dinagdagan nyo siya ng dinagdagan. Yan po talaga is good for 2. Yung isa ay good for 2 rin and 2 kids. Pero, pinapakiusap ko po sa kanila, huwag ka nang magbilang kung kid man siya o adult man siya, basta 4 sila. Pag-pray po natin na ma-approve yun, Ayan. Maganda po siya. Kasi Santa Lucia ang developer. Alam nyo naman ang Santa Lucia pagka gumawa, hindi ba? Yan po. Yan ang double bed. 2 yan. And meron po tayong 6 na connecting rooms. Ibig sabihin po, isang double at saka isang queen, may connecting door sila para dun sa mga gustong, malaking group po kayo, tas gusto po ninyo na magkatabi pa rin kayo, meron po tayong 6 na premier and 6 na deluxe na connecting door, connecting rooms. Kaya magsabi po kayo, mga kapatid. Ayan ang kanilang lobby. Pag nainitan na po kayo, lalo na yung mga senior on that day, pwede kayo dyan, aircon yung lobby nila. Mabuti pa ang lobby aircon. Ayan po, pagpasok. Diyan po natin gagawin yung ating fellowship. Diyan sa covered court nila, sa loob. Kasi hindi siya aircon. Ang ballroom niya kasi, maliit lang. Hindi tayo kasya dyan. So, hindi pwede yung ballroom. Sana nga yung ballroom, pero hindi tayo kasya. Ayan ang kanilang restaurant. Parang kumain kami dati doon, di ba? Yung pizza nila, $3.85. Good for 2. Good for 2. Pero, pag lalaki, kaya niyang ubusin yung isa. Oo. Oo, pwede. Kalma lang. Sa isa lang. Ayan. Ganda, di ba, mga kapatid? Oo. Okay, ayun po. Okay. Pwedeng magdala ng pagkain. Yun ang pinaka-good news sa mga taga-Comfy. Siyempre, ayaw natin ng bawal ang magpasok ng food. Above all, yun ang ating requirement. Kailangan, kasi siyempre naman maglalalangoy ka, nakakapagod yun. Tapos magugutom. Siyempre, takot tayong magutom, kaya pwedeng magdala ng food. Okay? Oo, babe. Wait lang.
Oo. Kasi nakita nyo naman kung gaano kaganda yung lugar natin. Huwag naman po kayong magdala ng nangingitim pa na kaldero. Kahit bagong kaldero, bawal. Oo. Kung may kaldero kayong dala, iwanan nyo po sa sasakyan. Oo. Ngayon, ang kanila pong mga cottages ay 24 lamang. 1,000 tayo. Tapos yung 24 na yon ay good for 4 to 6 person. Kayo po bahala kayong pagsiksikin yung ano nyo doon, pero ang isa pong cottage ay good for 4 to 6 lamang. Ngayon, meron po silang tent doon na according to them, nakaset up na po sila, nakasya ang 50 katao sa isang tent. Meron pong 4 na tent doon. Kaya lang, balak pong kuhanin natin yung isang tent sa Comfy. Kasi yung raffle natin, doon na natin i-announce. So maglalagay tayo ng mga gifts doon, lagay natin yung ating sound system. So 3 na lang. Ngayon, sabi ko, paano yun? Saan sila kakain? Sabi niya, itatry pa daw nilang magsisiksik ng mga tent doon. Sabi ko nga, okay lang yon. Basta may lalakaran pa yung mga tao, pwede ka pang maglagay ng mga chairs and tables at saka tent sa mga gilid-gilid para naman merong makuha yung mga tao. So, ganito po ang gagawin natin. Mga kapatid, makinig po tayo sa instruction, ha? Pati yung mga workers, para iisa po tayo ng sinasabi. Kapag ka po tayo ay nagpa-register, magpa-register po kayo by group. Tapos i-indicate nyo na po agad kung kayo ay kukuha ng cottage. Para po malaman natin, pag napuno na yung 24, ilan pa ang kayang i-provide. Pagka sumobra talagang dami ng mga nagpa-register na magre-renta ng kanilang mga cottages, ang gagawin po nila ay yung restaurant nila, rerentahan na rin po yung per table na good for 10. Maganda actually kung yung mangyayari kasi restaurant nila yon. Ito po, wag po kayong mag-alala kahit saan po kayo makapwesto dito kasi sobrang ganda nung pagkakagawa niya na kahit nasang sulok ka, magkikita-kita pa rin tayo. Tapos eto yung restaurant, ayan na rin po yung pool. Alam niyo yung magkakalapit siya. Tapos, kung halimbawa po, naubos na lahat ng mga tent, naubos na lahat yung mga kainan, yung pong parking po nila, halimbawa, eto po yung lobby, itong worship center. Ang layo lang ng parking natin ay ang garahe natin. Ganyan lang siya kalapit. Kaya, kung hindi po kayo makaabot sa mga chairs and tables, sa mga sasakyan po ninyo, sobrang lapit. At napakaraming puno. Ang totoo nun, mas malamig sa parking kesa doon sa loob ng resort. Kasi yung parking area niya, ang daming puno. So, ang lapit lang. So, wala po tayong magiging problema. Ang magiging problema lang po natin, puso natin. Yun ang bantayan natin, mga kapatid. Kasi ang lahat ay posible, pero sa taong mareklamo, ang lahat problema. At bawal po yun. Maglalagay po tayo ng shuttle service sa labas para lamang exclusively sa lahat ng nagrereklamo at ipapalabas po natin sa highway, mag-commute pa uwi. Okay, ngayon, isa-isa lang, Beb. Habang naalala ko lang, yung papunta po doon, walang tricycle. Papasok. Wala po. Di natin natanong, no? Wala, no? Siya ay nasa loob ng subdivision. Parang subdivision, hindi ko sure kung subdivision, pero malaking lugar na wala pang mga bahay kasi. Wala pa siyang mga bahay. Hindi ko nga alam kung pambahay. Pambahay kasi residences, di ba? Nakalagay. So, subdivision nga po siya, pero wala pang mga bahay. So, makikita mo na yung Aquamira along the highway, pero yung papasok,
Mga ano po, mga 1.5 kilometers from sa entrance. Oo. Mapuno naman. 1.5 to 2. Mga ganun po. Yun lang po. Wala pong walang tricycle o ano. Paano bang gagawin natin doon? Tignan na lang po natin. Lahat naman nakasasakyan pag pumunta, 'di ba? Oo. Alam ko na, mga kapatid. Pagka po kayo nag-commute, maghintay po kayo ng taga-confing dumaan. Sumabit na lang po. Baka mamaya may mga space po yung iba pa na extra. O sabay na lang. Magdala po kayo ng Ay, alam ko na. Ang CSM ay gagawa ng t-shirts again, di ba? So, pag nakita nila na naka-t-shirt ng comfy kayo, sasakay na kayo nung mga yon, di ba, mga kapatid? Kasi, hindi na lang muna, kasi madaming, kawawa po kasi yung maghahatid sundo lang, alam nyo yon. That is a day of celebration. Umawa naman po kayo, wag na nating baka karating kayo doon, mga kapatid. Okay, eto na mga kapatid. Excited yung Ang room rates po natin. Tayo po ay nag-fall into a weekend. Kaya, iba po ang rates ng weekend. Mas mahal ng tig 500. So, ang nakuha po nating deal sa kanila ay instead of yung weekend rate, yun na lang weekday na rate ang ibinigay po sa atin. Okay? Alam nyo, sobrang mura po nito kasi halimbawa, kinuha mo yung 3-2. Good for 2. Ang dalawa doon ay libre na rin ang entrance. So kung 3-2 yun, tapos 1,000 yung entrance nung dalawa, di parang 2-2 lang kinuha po ninyo. Okay. Ang room rates po natin ay yung mag-start po tayo sa Deluxe Queen. Ang Deluxe Queen po, second floor with 1 kama na queen size is 3-2. Without food. Kung gusto nyo po ng with food, let me know at sasabihin natin sa kanila, etong room na to with food. Yun po ha, mga kapatid. Alamin ko po kung magkano pag merong additional na food. Dito sa kanila kasi, with food nila ay additional 300 for 2. 150, okay na rin, di ba? Okay. Oo. So, ulit, nawala ako. Hindi. Deluxe Queen is 3-2. Ibig sabihin po, good for 2 adults, second floor. 3-2. Pakisulat na rin po, mga kapatid, ha? Kasi pag nagme-message, uulitin ko pa ulit, mahaba-haba po. Mamayang konti, Beb. Ito munang mga rooms. Deluxe queen bed, second floor, good for 2 adults is 3-2. Deluxe rooms with double bed, basta deluxe, second floor. Deluxe room with double bed is 3,500. From 4,000, 3,500. Yung isa from 3,700, 3,200. Deluxe po lahat yon, mga kapatid. Ibig sabihin, second floor. Now, punta tayo sa mga premier rooms. Ang queen po is good for 2 adults. Ang double po is good for 2 adults and 2 kids. Hindi ko pa po ina-assure kayo na pwedeng maging 4 adults yon. Pinapakiusap po natin yon, Pero ang niya is 2 adults and 2 kids. Papakiusap natin kay kid yon or adult, good for 4 na siya. Tapusin ko lang muna. Ang premier rooms naman po, ibig sabihin first floor with direct access sa pool, ang premier queen bed is 4,000.
from 4,500, magiging 4,000 po siya. Premier naman na double bed, from 5,000, magiging 4,500 na lang siya. Ayun po. Ngayon, yung rooms po na yon, mga kapatid, ay, sabi ko nga sa inyo, pwedeng maximum of 6. Ang gagawin nyo doon para magkasya yung 6, i-move nyo yung kama na nasa gitna kasi yung nakalagay, i-move nyo lang siya, makakapaglagay pa po kayo. Ngayon po, ang deal po, kasi 900, dito po nakalagay, 900 without breakfast for additional na tao sa room. Papakiusap po na, with ano pa yun ha, plus pa yung entrance nyo nun. So, ipapakiusap po natin na wag namang 900 yung extra na tao. Kasi magbabayad ka pa rin noon ng entrance. So, ngayong week na to, pinapa-approve pa daw po eh. So, hindi pa natin yun malalaman. But for now, kung gusto nyo mag-add ng tao, 900 siya. Ngayon, pag in-approve po yung ating mas mababa na rate ng extra person, tayo na po ang magdadala ng extra bed. Magdala na lang po kayo ng airbed. Opo, mag-Shopee kayo. Mura lang yung yung single. Napakadali lang naman nun, mga kapatid, ha? Oo. So, yun po ang mga room rates. Okay? Ang mga kabanas naman po, ang weekend rate po niya is 600. So, magiging 500 na lamang ang kabana. Maximum of 4 persons nakalagay, 1 table and 4 chairs. Yun po yung komportabling laman ng bawat isa. Nakita nyo ba? Jamie, pakita mo nga yung yung cottage. Kabana kasi nakalagay pero parang cottage lang din siya eh. Tapos po, ang entrance po natin, ayan, yan lang, yan. Yan, oh. Yan. Ganyan lang po. 4 to 6 siguro yan, pwede. 'Di ba? Dalawa, tas sa gitna. Hanggang 6 yan pwede. Yan po yan, mga kapatid. Unahan din po dyan, ha? Mga kapatid, ang unang mag-reserve din po niyan, ay siyang magkakaroon. Okay? Ngayon po, sila po ay maggagawa ng buffet. Kung sino po ang merong gusto, ayaw nyo na po magdala ng ayaw nyo na magluto at may blessing naman po kayo, meron silang ino-offer po na buffet doon, pero hindi ko pa alam po kung magkano at kung ilan yung pagkain. Ang sabi nila, pag umabot daw ng 300 at nakuha na natin yung restaurant, wala nang makakainan, kung umabot ng 300, mapipilitan silang mag-setup sa ballroom. Diba? Galing. Mag-ano po kayo, pero wala pang amount. Hindi pa po sinasabi sa akin sa amount. Tama na, wag na lechon. Kasi kanila yung food, wala po tayo doon, kaya sila po yung magde-decide. Okay? Any question? Mga kapatid, baka may question kayo para po pagka At Sister Auring, ang kanilang pinaka-sales agent ay si Leilani. Kapitbahay mo. Kapitbahay nyo nila Brother Mondo. Ay si Ate Auring. Leilani Recudo. Ayan, siya'y taga-anuling din. Oo, kapitbahay nyo daw. Kilala niya kayong lahat. Pati si Nanay Teming, Sister Seni. Pati si Ninong Nestor ay kakilala niya. Kuya Nestor ang kanyang tawag. Si Cap, kilala rin niya. Leilani Recudo. Pati daw po ang kanyang asawa ay taga-anuling din. Oo, sabi ko, naku sister, taga-anuling ka pala, gawin mo lahat ng magagawa mo.
para magkaroon tayo ng magandang discount dyan. So, meron silang grilling station. Ihawan, malaki mga kapatid. Huwag po kayong magdadala ng kaldero at doon nyo ipapatong yung lulutuin nyo, ha? Ihawan lang po yun. Ihawan, grilling station, malaki. Kaya kung meron kayong mga dalang liempo na marinated, yan, pwede nyo dalhin yan. Oo. Tapos huwag nyo pong bibigyan si pastor, ha? Pagka po kayo ay nagliempo. Starting today, it's a crime for him na kumain ng karne. Okay, very good. Ang check-in time po natin ay inaayos ko. Kasi, halimbawa, usually yan, between 1 to 2 p.m. Tapos, ang check-out mo, the next day is 12 p.m. Pinapakiusap ko kung po pwede bang late check-in, tapos late na check-out. Meron din kasing mga nagtanong sa akin na halimbawa kumuha daw sila ng room. Pero ang gusto nila from morning till afternoon lang ng that day. Hindi pa natin alam. Oo. Tatanong pa natin. Kasi baka mamaya may naka-check-in na ng after lunch sa mga ganyan. After natin, baka may sumunod. Kaya hindi po natin po pwedeng... tatanong ko pa, mga kapatid, kung po pwede yun. Meron pa po bang tanong? Para matanong ko din. Maliwanag na po, pati sa mga kapatid. Ang ating entrance. Okay. Ang ating entrance from 500 magiging 400. Pero wala ng senior, wala ng bata. Iisa lang ang bayad nating lahat, 400 ang entrance. Ang libre lamang ay infant. 1 taon. Wala na. Kasi discounted na yun eh. Discounted na kasi siya. Kasi, okay, para po dun sa iba, baka mag-check, i-check nyo. Kasi sa Agoda, pag pumunta kayo ng Agoda, booking.com, Expedia, o kung ano-ano man po yan, makikita nyo doon, meron dong na room na 2,499. Opo, may mga hidden charges pa po yun. Pag check out nyo po yun doon, mas mataas pa yan kaysa doon sa in-offer sa atin. Yun lang po ay pang-come on nila. Uy, ang baba naman yan. Pero wala yung mga hidden charges nila. At hindi po kayo makakapag-book that day. Kasi exclusive na nga po siya sa Comfy. Ayan. Mga kapatid pagka po kasi pumupunta tayo sa ganyan, ang deal po sa atin ay pangkalahatan. Hindi po siya pwede nung isa-isa. Kasi nga, in-exclusive siya sa atin. So, meron po silang mga rate, special rate, na pagka binuo mo siya. Alam niyo yon, yung hindi siya pwedeng, ito sa isang area lamang, ito ang discount, hindi po. Buo po yan, mga kapatid. Buong buo. Okay? Wala sila lahat doon. Dadalhin natin lahat. Oo. Ang alin? Okay. May water heater, bawat room. May refrigerator, bawat room. Microwave? Wala. Chinek mo? Wala. Sobra na kayo? Magkano na lang ang babayaran nyo? Hingi pa kayong microwave? Kung may mga, I'm not sure, pero kung may mga towels yon, basta lahat ng mga gamit doon ay good for 2. Oo. Kaya kapag dinagdagan nyo ang tao sa loob, huwag kayong maghanap ng extrang mga gamit. Oo. Kung gusto nating provided ang lahat sa atin, like yung higaan, yung towels, toothbrush, o kung ano, bayaran natin yung hindi discounted. Ipo-provide lahat po sa inyo yon. Opo, mamili po kayo. Discount or comfort?
Parehas naman yan eh. It's up to you. Kung may mga blessings kayo, then go for comfort. Di ba? May ano? Discount and comfort. Discomfort ang labas nun. Ang galing ninyo ha. Discount and comfort pagsamahin. Discomfort ang labas. Alam nyo, talagang ganun. Iba-iba tayo, kaya mahirap i-please ang lahat. Okay? Wala nang tanong? Wala na muna for now, ha? Okay. Ha? Oo. Yung mga questions po, PM or tomorrow again. No more questions for today. Ano no? Tent? Anong tent? Na malalaki? Ay, yung ilalagay? Wala pa eh. Okay. Start booking. O, di ba? Booking ang gagamitin natin. Start booking group by group. Para po, kasi yung mga tables na yan, lalagyan ng mga number nila. Para hindi po, kung sino yung pumasok, ay maglalagay ng gamit doon. Naka-reserve na po. Pagpasok natin, naka-reserve na lahat yung mga chairs and tables na yan. Kung kayo po ay nagpalista ng maaga. So, group by group po kayo, mas maganda. Para po masabi natin, itong group na to wala pa tong mesa. Ay, itong group na to wala pa tong tent. O, di ba? Pagka po hindi kayo nag-group by group, hindi po kayo mabibigyan. Kasi wala po dong available na kainan ng solo-solo. Yung mga naka-check-in, hindi nyo na po kailangan kumuha ng mga ganyan. Kasi pwede na kayong kumain sa loob ng inyong lugar. And by the way, ayun pala, kung kayo po ay kumuha ng kwarto at meron pa kayong kagrupo na hindi nakakuha ng tent, bawat room po ay may terrace. Tapos sa terrace nila ay merong chairs. Hindi ko napansin kung may table. Sino kasama kong pumunta? Meron? Ikaw, Ana, ikaw magpo-provide niyan pag wala doon. Okay. Ang bawat terrace po ay merong chairs and tables. Para doon sa, Sa taas wala? Sa mga premier lang daw po ang merong chairs and tables. Sa taas wala. Hindi nyo kailangan ng chairs and tables sa taas kasi para may space kayo pag umurong dahil may direct access to the pool from second floor. Tatalo na lang no? Ang ganda kaya. Lalo na pag nakaupo ka dun sa terrace, no? Ng mga may rooms. At nakita nyo po ba, yun pong mga pool na papahaba na ganon ay exclusively for yung mga tao na naka-check-in. Pero since magkakapatiran naman, huwag nyo naman paalisin pagka nagustuhan nilang maligo doon. Oo, for every all na lang yan, mga kapatid. Pero maganda yung mga magche-check-in ng makakaligo sila kasi nandyan lang sa paglabas nila. Okay. Lalo na sa gabi, maganda. Sabi nga nila, by that time, meron na silang mga Christmas decor. Tapos may mga ilaw na rin sila. Oo. Sa mga mag-overnight, magdala kayo ng pang-exchange gift. Kasi magkakaroon tayo ng Christmas party sa gabi. Sa mga, hindi po siya sana all. Sa mga makakakuha lamang ng rooms kasi, kung gusto pala ninyo, halimbawa, nag-decide kayo late na, wala na po kayong nakuhang rooms, tas gusto nyo yung maka-overnight doon. Meron po doong isang resort, Torres Farm. Hindi naman katabing-katabi, pero malapit doon, Torres Farm. Pwede rin po kayo mag-inquire doon, na kumuha ng rooms doon, para doon muna kayo hanggang gabi, tapos pag matutulog na, saka na kayo pumunta ng Torres Farm. Oo, pero mahal doon.
O, di ba? Kaka-announce ko nga lang din po kanina. Yan po ang sinasabi ko. Kaya makinig po tayo sa announcement. Ano pa na? Aayusin pa po natin yon. Sabi ko nga po, papakiusap natin kung pwedeng ang check-in nila umaga ng 3, ang labas din nila ay hapon ng 3. Okay? Attire, long gown and suit. Oo, with matching high heels. Nasa resort po, natural? Opo. Pero, bawal po ang naka-midrib at bawal po ang mga naka-ngek-ngek shorts. Sabi ko nga sa inyo, kukurting ko mga singit ninyo. May kurot na kayo, papalabasin pa kayo. May guard. Guard! Mga kapatid, be decent. Ha? Alam ko, uso ngayon yon, lalo na sa kabataan. Pero, hindi po tayo pumunta doon para mag-fashion show or para po tayo po'y pumunta roon para magpuri kay Lord dahil 42nd year anniversary na natin. Mga kapatid, ha? Hindi po kayo manghihina kung mahaba ang shorts nyo. Hindi nyo po ikamamatay yun kung mahaba ang shorts. Ha? Maging decente po. Gusto nyo po ba, nakadadaan po ninyo, nakatingin lahat sa inyong mga brothers? Oo, para maging dahilan pa po tayo ng pagkakasala. Oo. Ha? Baka mamaya po, pagdaan ninyo sa mga senior, bigla kayong ilay hands. Dahil nire-rebuke na pala po kayo, mga kapatid. Oo. Be decent, mga kapatid, ha? Okay, thank you, Lord. Wala nang question. No more questions for today. Tomorrow again. Okay, thank you, Lord. Okay. Ulitin ko po, wag po kayong mag-message sa akin na i-reserve mo ko. Parang awa nyo na po sa akin. Do not put me in that mahirap na sitwasyon. Basta po kayo ay nag-GCash, naka-reserve na po sa inyo. Okay? Pero wala pong reservation na salita lang. Para po maging fair tayo sa lahat. Ano po? Thank you Lord po sa inyong pangunawa. Okay. Dito na po tayo sa ating lesson, mga kapatid. Tayo po ngayon ay karugtong lamang ito nung kahapon. Pero ang gagamitin po natin, this is also a psalmist plea. When you say plea, pagsusumamo, pakiusap, at kahilingan. Diba? Mamaya na Kuya Nandeng. Paki-message yun naman si Kuya Nandeng. Sabihin mo nag-aano lang. Oo nga. Psalm 5. Okay? Psalm 5, 1-3. Basahin ko po sa dalawang version kasi nagandahan ako. Give ears to my words, O Lord. Consider my meditation. Ang sabi po, New King James Version. Give heed to the voice of my cry, for my King and my God, for to you I will pray. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you, and I will look up. Sa NLT version naman, O Lord, hear me as I pray. Pay attention to my groaning. Listen to my cry for help, my King and my God, for I pray to no one but you. Listen to my voice in the morning, Lord. Each morning I bring my request to you and wait expectantly. Yan. Ito po'y isang appeal. Kasi ang plea is also an appeal or request for something made in an urgent, intense, and emotional manner. Kayo po ba ay umabot na sa ganitong point na halos, kayo po ba ay umabot na yung nakaluhod ka na nga, gusto mo pa nakapatira pa ka, tapos
walang tigil yung Lord, Lord, please, please. Kayo po ba'y umabot na sa ganon? Yun yung heart po nung sinulat po ng psalmist, itong Psalm 5 na ito. Ito po'y pagsusumamo niya. And kapag ka po ang ating plea sa court, pag ang plea mo sa court, pwede ka dong magtapang-tapangan, di ba? Pwede ka ring maging ano. Pero when you are presenting your plea kay Lord, it should be done in a humble manner. Kasi a plea is a humble request for help from someone in authority. Lagi po tayong nagiging example natin. Kapag tayo'y nahuli, kung gusto mong patawarin ka, wag kang, kasi naman wala namang nakalagay na ano dyan. Ay, naku mga kapatid. Ikaw na nga nakikiusap, ikaw pa yung matapang, hindi ba? So, it is a humble request for help. At napakahirap to sa isang mayabang na tao. Oo, hindi po pwede kasi para sa isang mayabang na tao, may katuwiran. Kaya lagi siya nakikipaglaban. Pinaglalaban niya. Hindi po yun pagsusumamo. Hindi yung kahilingan, di ba? And, tandaan po nito, a plea stresses argument or appeal for understanding, for sympathy and mercy. Pag ikaw ay merong pakiusap at pagsusumamo, kailangan po nauunawaan mo na ito ay for understanding, for mercy. Kaya ikaw yung nakikiusap, ikaw dapat ang mas mababa. Ngayon, kung na-observe nyo po dito, actually si King David ang may sulat ng Psalm 5. Napansin niyo po ba, karamihan ng mga awit na ang sumulat ay si David, lagi siya nakikiusap. May kinalaman yung kanyang knowledge of his sinfulness na nangyayari rin yan sa atin. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos na alam natin na tayo makasalanan, di ba parang alam mo lagi na kailangan gawin mo ito ng may pagsusumamo kasi isa kang makasalanan. Dapat wag mawala yun sa atin. Para kapag nag-a-appeal tayo sa Panginoon, wag yung demanding tayo, di ba? Hindi yung may pagrereklamo rin kasi makasalanan ka. Entitled, yan. Ano na yan? Maraming ganyan sa church, di ba? Entitled. Nakalimutan natin na tayong lahat ay makasalanan, tayo'y pinatawad lang, mga kapatid. Tingnan po ninyo, anuhin natin tong Psalm 5 na to. Unang-una, ano ang phrase doon na 2 beses inulit, napansin ninyo? Kung kayo po'y matamang nakinig. Ano yung 2 beses? Magkasunod pa nga eh. Ha? Basahin natin ulit. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Give heed to the voice of my cry, my King and my God. For to you I will pray. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you and I will look up. Ano ang inulit? Pambihira, pinaulit nyo na nga sa akin. In the morning. Sabi niya, my voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning, I will direct it to you. Because this is a morning prayer. Oo. Kayo po ba ay, nabasa nyo na ba yung article ng Tyranny of the Urgent? Basahin nyo. Ito'y isang sikat na article. I-search nyo po at ano niya yon, The Tyranny of the Urgent. Ang pinakabuod po nun, mga kapatid, maraming mga tao na nagwi-wish sila for 30 hours per day. Kasi kulang daw ang 24 hours. And according to that article, kahit po bigyan ka ng 30 hours ng Diyos per day, magkukulang pa rin siya kasi pupunuin mo pa rin siya ng mga bagay na pinupuno yung 24 hours mo at the present. So, hindi po, ang according to that,
article, hindi po solusyon yung dagdagan ka ng oras. Ang problema, yung pagmamanage mo ng time mo. Walang kinalaman yung, kulang ako sa oras. Kailan ba naging sapat ang oras? Di ba? Tapos, pare-parehas lang tayo. Kung kulang talaga ang oras, bakit merong, pare-parehas tayong binigyan ng 24 hours, bakit yung iba nakakagawa ng marami, tapos ikaw hindi? So, wala siya sa time. Nasa time management siya. Tapos, according to that article, ang pinaka-secret ni Jesus, nung siya ay nandito sa mundo, kung bakit hindi siya humingi ng 30 hours per day, ang kanya pong solusyon ay makikita mo sa Mark 1:35. In the morning, a great while before day, he rose and went out to a lonely place, and then he prayed. Yun ang pinakasikreto ng gawain ni Jesus nung nandito po siya, mga kapatid. Ang ginagawa niya, gumigising siya ng maaga. Tapos, he prayerfully waited for his Father's instruction. Yung tyranny of the urgent, lahat po ng mga urgent ay nasa kapaligiran mo, paggising mo pa lamang. Kaya lang, ang sabi doon, matuto kang alamin kung alin yung importante. Kasi lahat ng mga tao, hindi, ako muna unahin mo. Ano to? Emergency, emergency. Lahat ng tawag sa atin ay emergency. Kasi lahat ng mga tao gusto siyang unahin mo. Kaya urgent ito para sa kanya. Kaya sabi niya, kailangan matuto tayo na wag akuin ng lahat ng urgent, kung hindi, piliin mo kung ano yung importante. So, ganun yung kay Jesus. Pinili niya yung importante. Tignan po ninyo, pinaka-great example ng ganun is the death of Lazarus. Wala na sigurong urgent kung hindi yung panaghoy ng kaibigan niya at malapit na malapit sa kanyang si Martha and Mary. Tapos, mamamatay na si Lazaro. Pero, kung titignan mo, alam ko urgent yan. Pero may mas importante muna akong ginagawa. Bakit? Kasi alam niyang may kakayahan siya na later, aayusin ko, wag kang mag-alala. Kaya kong buhayin yan mamaya-maya. Hindi ba? So tayo, hindi tayo medyo magaling sa ganyan na later. Parang pag tinawag sa'yo, urgent to. Sige, urgent ba? Sige, punta ako. Tapos, pag hindi ka pa tapos sa isa, hello, naku, emergency po pupunta po kayo dito. Sige, sandali lang. Naku, kapatid. Pagkatapos mo ng araw mo, hindi ka lang exhausted. Nagrireklamo ka na kasi pagod na pagod ka. Kasi, hindi po tayo, yan ang medyo mahirap sa atin. Hirap tayong magsabi ng no or later. Pero pag inuutusan ka, wait, wait lang. Pag inuutusan, mabilis. Wait lang. Ganon, di ba? So si Lord, ganon ang ginawa niya. He prayerfully waited for God's instruction. Para po hindi tayo dala-dala ng agos. Wait for God's instruction early in the morning. Para kung ano yung sinabi ng Diyos sa'yo, yun lamang ang gagawin mo. So in the morning, it was a morning prayer. Sabi niya, my voice you shall hear in the morning. So si David, he made it a point na magdasal siya sa umaga. Wag ko nang tanungin kasi sasagutin ninyo, oo. Kayo po ba'y paggising ay nagpe-pray na agad? Sabi ko nga, hindi wag ko na kayong tanungin. Sabi ko kasi yun ang sasabihin ninyo. Pero, hindi lahat ng prayer ay directed unto God. Merong ganito, sana yung hapon ko maging maayos. It is not directed unto God. Wishful thinking. Oo. So, hindi lahat, nag-pray ako, pero kanino siya directed? Diba? Kanino directed? Ang mga prayers na sinasagot ay yung mga prayers directed to God. Directed to God. So bakit sa umaga?
Unang-una, gusto niyang i-honor ang Diyos at the beginning of His day. Do we honor God at the beginning of our day? Or do we honor our children by cooking for them? Do we honor our wife by... Wife pala, o husband na lang. Kasi marami dito siya lang nagluluto para sa mga asawang babae. Sinong ino-honor po natin paggising natin sa umaga? Kliyente? Pwede rin yan, di ba? Friends, Facebook? Alam niyo, totoo yan. May mga times, wag lang tayo magsisinungaling aminan lang. Totoo yan. Maraming umaga, bago tayong mag-pray, titignan muna natin, sino bang baka may message sa akin baka may immediate na gano'n, habang tulog ako, may emergency. So, yan mga kapatid, at tayo ay guilty lahat dyan. So kung sino yung inuna mo, paggising mo sa umaga, yun ang ino-honor mo. Pero si David, inumpisahan niya yung araw niya. Bakit niya, he made it a point na ma-honor niya ang Diyos paggising niya? Because alam niya that will set the tone for his entire day. Nakabase ang maghapon natin kung ano ang unang-unang ginawa natin paggising natin. Kaya lagi nating sinasabi, kapag ka lumabas ng bahay dito na nakasimangot, sinabi natin, nag-pray ka ba? Wala ka na naman sa hulog. Ang ibig sabihin nun, inuna mo na naman. Hindi ka na naman nakipag-ugnayan muna kay Lord. Kasi kung ano yung unang araw, pansinin po ninyo, paggising mo sa umaga na inis ka, pagpasok mo sa trabaho, kawawa yung mga katrabaho mo. Pati yung mga kliyente mo, pati yung mga lahat ng kausap mo, sasabihin, wala pa akong sinasabi, ba't nagagalit na siya? Because kung ano yung unang ginawa mo, that sets the tone of your day. Kaya si David, talagang he made it a point na dedicated yung umaga niya kay Lord lamang. Second, yung kanta natin, they are new every morning, the steadfast love of the Lord never ceases. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Walang hanggan. Tuwing umaga, ito'y bago. Laging bago. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Lamentations 3:23. Hindi po sinabi dong tuwing gabi ay bago. Ang sabi doon, tuwing umaga, ito ay bago. Meron akong nabasang article na ang sabi niya, ang isang oras daw you spent in the morning ay mas maigi kaysa sa 2 oras na ni-spend mo kay Lord sa gabi. Oh. Kayo nang magbigay ng kwento kung bakit. Mag-isip-isip, i-analyze po natin. At ako'y nag-a-agree sa kanya. Oo. Ako'y nag-a-agree sa kanya, di ba? Alam niyo ba, kilala niyo ba si Hudson Taylor? China. Yes, tama si Minister Ali. Dahil siya po ay sikat na sikat, nahihirapan siyang makakuha ng yung quiet time with the Lord. Kasi nga, ang daming mga demand sa kanya. Alam niyo, ang ginawa niya, gumigising siya 2:00. 2:00 ng madaling araw, yun ang kanyang quiet time with the Lord. Imaginein mo yun, sacrifice talaga yun. Gigising siya ng 2:00. Gaano man ang nangyari sa kanya yung the whole day, gigising siya ng 2:00. Kasi kakailanganin niya yung moment na with the Lord para sa kinabukasan niya ulit to sustain him. Ganun po ang ginagawa niya. Pangalawa, na nakita ko po dito, nakita nyo ba, sandwich between the plea and the promise sa huli, yung nakita nyo ba yung discouragement niya? Plea, sa unahan, pagsusumamo.
Tapos sa huli, may promise ka na tinanggap. Pero sandwich between the plea and the promise, yung discouragement niya na nasa gitna. Pagka binasa niyo po, sabi niya, give ears to my word. Parang, meron ba kayong taong nakakausap na, kakalbitan ko yung iba, hinahampas ka para yung tapos yung iba ginaganon mo yung mukha mo, di ba? Para yung atensyon niya mapunta sa iyo. Si Aida, tama, si Sister Aida, ganyan. Hahawakan, gaganunin ka niya. Pag hindi pa ka tumingin, pag pinalo ka niya, hawakan niya yung kamay mo. Pagka hindi ka pa rin, gaganunin niya yung mukha mo, haharap niya sa kanya. Ganun po yung sinasabi ritong, give ear to my word. Sabi niya, consider, sabi rito. So, pakikita mo dito that David longed for an audience with the Lord. Kayo po ba ay nakikipag-audience kay Lord? Nakikipagkita ba kayo? Meron akong isang book na nabasa, yun yung pagka yung bahay na hinalintulad sa relasyon natin kay Lord. Meron dong, yung lagi sinasabi ni Pastor, pagka bisita hanggang sala lang. Hindi ba? Pag pinapasok mo na ang Diyos sa kitchen mo, inaalaw mo na siya na i-control yung appetite mo, yung mga desires mo. Hindi ba? Tapos, merong mga rooms. Intimate na kayo ni Lord doon. Tapos, pag nandiyan ka na sa room, inaalaw mo na ang Diyos na linisin yung iyong mga nakatagong baol-baol dyan at mga nakatago sa closet. Pinipermit mo na si Lord na pati yung pakialaman at ayusin sa buhay mo. Tapos yung library, merong isang sabi niya, book yun na nabasa ko, hindi ko na matandaan kung may tipanan daw sila ni Lord sa library ng bahay nila. Sabi niya, sa una, nag-enjoy siya. Everyday, talagang nakikipagkita siya. Na-promote siya sa trabaho. So, dumami yung trabaho niya. Dumating ang araw na pagdaan niya doon sa library niya, Lord, sorry nagmamadali lang ako, bukas ulit. Dumaan ang mga araw, ni Lord, wala na. Kasi wala na siyang time. Pero, nag-guilty raw siya kasi every time na dumaan siya sa library, nakita niya, bukas ang ilaw. Ibig sabihin, kahit di niya na sinisipot si Lord, bukas pa rin ang ilaw, nandun pa rin. Naghihintay pa rin siya. So, kayo po ba ay naglolong for an audience with the Lord? Kaya yung Psalm 63, maganda yung kanta. Oh God, you are my God. Yung ganun, Nolda, huwag mong taasan. Alam nyo, pag umaga, kung kayo po ay nagising na you don't feel like communicating kay Lord o kaya parang feeling mo, kailangan mo unahin muna ito bago yung consider nyo po yung Psalm 63, mga kapatid. Alam nyo ba ito, dadalhin ka nito agad-agad sa presensya ng Diyos pag inawit ninyo. Oh God, you are my God, and I long for you. Sige, Lord, thank you, ta. Oh God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you, like a dry, worn out, waterless land. My soul is thirsty for you. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. Your constant love is better than life itself, and so I will praise you, and I
as I live, I will raise my hands to you in prayer. My soul will feast and be satisfied. Oh God, you are my God, and I long for you. Alam niyo, magandang maging prayer po natin yan. Dadalin po tayo talaga sa presensya ng Diyos. So, an audience to God means, Lord, please listen to me. Yun po yung pagsusumamo dito. At ang sabi niya, importante, for to you I will pray, ang sabi niya. Yung sinasabi ko nga po sa inyo kanina, maraming prayers that are not directed to God. Pero si David, he prayed to God. Kasi ang Diyos lamang, wala nang iba, mga kapatid. Ang Diyos lamang, wala na pong iba, ang consistently listening to your prayers and answering them. Merong mga tao, may mga tao din. They will listen to you but not constantly. They will listen to you but they will not answer you. Ang Diyos lamang po ang merong, He will listen to you and He will answer your prayers. Kaya kailangan po yung ating prayer be directed to God. Unto God lamang po, mga kapatid. Sunod po, nung siya ay nagsumamo, makikita po natin doon na he counted on the Lord's help. Kailangan po, when you pray to God, you anticipate, you expect an answer. Kasi baliwala yung nag-pray ka, tapos hindi ka naman nag-expect ng sagot dun sa panalangin mo. Ba't ka pa nag-pray in the first place? Di ba? So when you pray, expect an answer. Laging meron. Lagi pong sumasagot ang Diyos. Even no is an answer. Kaya kapag sinagot ng Diyos, panalangin mo, sabi niya no. Minsan di natin nakikita yung no na answer or nakikita natin, ayaw nating tanggapin. Kaya minsan sinabihan na ng Diyos na hindi pwede. Paulit-ulit ka pang nagpe-pray. Sinabi na nga sa'yo, hindi pwede, hindi makakabuti yan sa'yo. Hindi ko yan i-allow na dumating sa buhay mo kahit sa tingin mo pa, Lord, pagka ito, binigay mo sa akin to, maayos na ang buhay ko. Who are you to say that? You do not know kung anong mangyayari tomorrow, pero ang Diyos kita niya na yung kinabukasan mo. Kaya when the Lord says no, it's for your own good. Huwag na nating pagpumilit yun. So he counted. Dalawang nakita ko dito. Sabi niya, I will order my prayer to you. Eto maganda. Natuwa ako dito. Yung I will order my prayer to you, meron po itong dalawang ibig sabihin. Sa iba kasi, sabi niya, I will place my sacrifice to you. Inalintulad po itong order na to, when you say order, isasalansan ng maigi. Para raw po itong yung mga high priest na inaayos ang kanilang alay or sacrifice sa altar. Pero nagustuhan ko yung isang order. Sabi niya, I will order my prayer to you. Hindi po, ang order po dito na sinasabi, mga kapatid, una pala, when you pray, you have to do something before and after your prayer. Ha? Meron pa bang ganon? Oo, meron pala mga kapatid. Hindi pwede yung basta na lang yun. Before the prayer, kailangan enter into His presence. Marami ang nagpe-pray without the sense of God's presence. God's presence makes all the difference sa prayer mo. Ang nangyayari kasi sa atin, Lord, etong kailangan ko sa araw na ito, hindi ka pa nga pumasok sa presence ng Diyos. Hindi mo pa nga alam kung nandyan ba siya. Hindi ba? Of course, nakikinig siya palagi. I mean, hindi mo pa nga siya pinasalamatan, hindi mo pa nga siya pinuri dahil sa presensya niya, nandoon siya whenever you ask for something, nandoon siya. Kahit minsan ginagawa nating genie ang Diyos, hindi napipikon sa atin, di ba? Pag kinaskas mo yung lampara, gusto natin, sasabihin sa iyo ni Lord, your wish is my command, di ba?
So, before we pray, be sure that nandun ka sa presence ng Diyos, mga kapatid. So sabi niya, direct your prayer to Him. The idea behind direct is not to aim or to order, na para bang bossy. Na, Lord, sabi mo ha, sabi mo, ipoprovide mo. Sa araw na to, kailangan ko tong ganito. Yung order na sinasabi po rito ay hindi po ito yung in a presumptuous way o pangahas na pananalita kay Lord. Ito po yung nalintulad sa isa, ikay po ba'y kumain na sa restaurant? Siyempre. Bibigyan ka ng menu. Mag-o-order ka doon sa mga choices na ibinigay sa'yo, inabot sa'yo. So, when we pray to God, you choose doon sa mga choices na ibinigay na sa'yo ng Diyos. Hindi ka gagawa ng sarili mong menu. Tapos sasabihin mo kay Lord, gawin mo ito. When you say you order, pipili ka lamang sa mga choices na ibinigay na sa'yo at pinrepare na ng Diyos na gawin mo. Nakukuha ba natin? Pinakamadali maintindihan salita. Pray according to His will. Kasi yun ang mga sinasagot niyang panalangin kapag ka ito'y ginawa according to His will. So wag kang gumawa ng sarili mong menu outside God's will. Like halimbawa, sana tong kapitbahay ko madapa paglabas ng bahay para maramdaman niya kung gano'n ang sakit na. Walang ganon. Yung prayer na yon outside of His will. Hindi ka na namili doon sa mga choices, sa menu. So pipili ka lang doon. Kasi pag doon ka pumili, available. Pag nandun ka sa menu ng restaurant, they see to it na available yon kasi yun ang menu nila. Kaya pag nag-order ka doon, siguradong meron. Kaya pag nag-order ka kay Lord, kapag ka doon sa menu lamang niya, siguradong available. Siguradong available. And, sayang. Di bale? Sige, tapusin na natin to. So, pinlace mo yung order from the Lord's menu of blessing. And after we pray, so before yon mga kapatid, after praying, may gagawin pa tayo. Yun yung sinasabi ko sa kanya, sabi niya, we look up in expectancy. Ang sabi niya kasi, I will eagerly watch. When you say eagerly watch, I will look forward. Kayo po ba, pagka kayo'y umorder sa restaurant, aalis na lang kayo? Di ba hindi? You expectantly wait for your order. Ang totoo nga, dahil ina-expect mo na 5 minutes lang. Parang kumain kami nung isang araw. Sabi mga 15 minutes po ito. Sabi niya, okay lang po, okay. Sabi namin, ba 20 minutes na wala pa? Tapos, pumunta ngayon si Sister Ana. Sabi niya, naku ma'am, sorry po, nakalimutan. So tayo, pag nag-order, nag-e-expect tayo. Kaya nga minsan naiinip tayo. Kasi ine-expect natin siya. So when you pray to God, sabi ni David dito, after placing his order, he eagerly anticipates an answer from his Lord. Minsan kasi, nag-pray tayo kay Lord. Lord, alam ko, ikaw pong magpo-provide ng aming kakainin ngayong tanghali. Kaso, 11:30 na. Wala pa. Ang gagawin mo ngayon, Mare, pautang muna. Nag-pray ka. Tapos, hindi mo hinintay yung sagot. Nawala yung expectant faith mo. So, dito, tinuturuan po tayo kasi, eto pang isa. Kapag nag-order kayo, eto ayoko. Pag may kasama ko, ano order nyo? Sagot nila, kahit ano. Wala namang ganun sa menu. Kaya ang sabi, when you order to God, be specific. Sasabihin mo kung ano talaga. Tapos minsan sasabihin, sige, ako na lang o-order ha. Pag in-order mo, sasabihin, hindi ako kumakain yan. Pero kanina, nung tinanong mo siya, ano order mo? Sabi niya, kahit ano. Tapos nung in-order mo siya, dahil kahit ano raw sasabihin niya, hindi ko gusto yan. Minsan ganun tayong mag-pray kay Lord.
masyadong vague yung ating prayer. Tapos, pagka binigyan ka, di naman ito pinagpe-pray ko eh. Ano ba pinag-pray mo? Di ba ang sabi mo, bigyan lang kita ng ganito? Hindi, di ba sabi mo bag? Hindi mo naman sinabi kung ano yung kulay. Tsaka hindi mo sinabi kung malaki o maliit. Basta binigyan kita ng bag. Tapos magrereklamo tayo. Di ba? Magrereklamo tayo. Kaya, when you order, when you request to God, tingin ka sa menu niya. Ano ba sinasabi ng Diyos? First John 5:14 to 15. Pagka ikaw ay nanalangin, according to God's will, sabi ko nga sa inyo according to the menu presented to you by the Lord, it is always available. Ang restaurant, nauubusan ng ingredients yan. Sasabihin niya, hindi po available, ma'am, pili na lang kayo ng iba, pero never kay Lord. Never kay Lord, mga kapatid. So, importante when you pray, fill your order. Be specific. Hingin mo kung ano talaga yung gusto mo para hindi ka nagrereklamo pagka pinadalan ka ng Diyos. And then, look forward to the answer throughout the day. Kasi, Romans 10:11. Pakicheck, baka nagkamali ako. Walang umaasa sa Diyos ang napapahiya, ang sabi doon. Oo. Totoo yan. Romans 10:11. Tama ba ako? Tama. So, fill your order, mga kapatid. Sa Psalm 25, last na lang to, Psalm 25:21. Sa verse 5 muna ang sabi, on thee do I wait all day. Pero may caution. When you ask the Lord, when you fill an order, ang caution is nasa Psalm 25:21. Sometimes, it is your sin that separates you from God when you try to worship Him. Diba? Pero ang sabi sa Psalm 25:21, let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Importante, when you are waiting, let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Anong ibig sabihin nito? Make sure, mga kapatid, na ang pamumuhay natin ay tama at alinsunod sa kalooban ng Diyos. Wala po tayong karapatan na maghintay at tapos magreklamo kay Lord kung ang pamumuhay mo naman ay hindi alinsunod sa kalooban niya. Kaya sabi niya, let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Amen. Thank you, Lord. Yan. Glory to God, mga kapatid. Para po sa ating mga may birthday for today. Happy birthday kay Sister Relly Danganan. Happy birthday po, Sister Relly. Sister Analu Bacani. Sister Tess Balanggit. Sister Tess Balanggit ay yung nasa... Sister Tess, okay? Saan nga ba Sister Tess? Europe? Amsterdam. Sister, brother, uy Maki, ang aking love na si Maki. Happy birthday, Maki. Caralipio. Sister Sara Maganis na nasa New Zealand. And Sister Julien Balinggit. Happy birthday po sa inyong lahat.
Ayan, happy birthday mga kapatid. Ay, nakalimutan ko pala. Mga kapatid, yung room reservation nyo po, GCash nyo po sa akin. Sa akin lang po para hindi tayo magkagulo. Sa rooms lang po. Ha? Pero yung entrance po natin sa mga workers assigned po sa atin, pwede na po kayo. Pwede rin po kayong mag-GCash kay Brother Butch or kay Sister Lisa. Pero yung rooms, sa akin lang po. Kasi pagka hiwa-hiwalay, baka mamaya nag-reserve po kayo kay Brother Butch, tas nawalan na pala. So, sa akin na lang po para updated yung list, masasabi ko agad sa inyo kung meron pa po o wala na. And, cottages, okay, rooms and cottages sa akin po, mga kapatid. Tapos po, pagka po kayo ay nag-GCash na, please lang po, i-ano nyo po yung screenshot nyo po yung inyong proof of payment. Tapos i-send nyo po sa akin. Message nyo rin po ako mga kapatid, Okay? I will end up po with the repeat new song of the week. Panginoon, kasama ka, composed by Sister Mary Joy Cruz. God bless you all, mga kapatid.
Diyos mo sa dilim nitong mundo. Kapit ka lang, lumapit ka, tiwala ka lang sa Kanya. Manalig ka lang, manalig ka, tulungan ka niya, tulungan ka. Landas mo'y iniwanag, basta Panginoon kasama ka. Kapit ka lang, lumapit ka, magtiwala ka lang sa Kanya. Wala ka, manalig ka lang, manalig ka, tutulungan ka niya, tutulungan ka. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon. Basta't Panginoon, kasama ka. Second Timothy